Gusto niyo bang malaman ang mga nakatagong lihim sa bawat salita ng John 3:16? Yan po ang pag-uusapan natin ngayon. Mapagpalang buhay po sa ating lahat, mga ka-worship. Kamusta na po kayo? Welcome po sa Usapang Born Again. Ang paksa po na pag-uusapan natin ay isang napakasimpleng verse na kung saan ang bawat born again Christian ay alam ito. At dito sa simpleng verse na ito, malalim po ang kanyang kahulugan. Na ang bawat fragment or bawat bahagi po ng buong paragraph na ito na isinalaysay sa John 3:16 ay may nilalaman na kung saan mamamangha ka sa lalim ng kahulugan ng binitawang pangungusap ng ating Panginoong Hesus. In fact, mga kapatid, ito po ay nabibilang sa top 5 na famous na mga verses na binitawan ni Jesus. At bibigyan ko lang po kayo ng trivia. Total, nabanggit ko na rin lang yung top 5. Baka tanungin nyo ako, Brother Dong, ano ba yung top 5 na famous verses na nabanggit ng ating Panginoong Jesus doon sa panahon na New Testament or sa Gospel na binabasa po natin kay Matthew, kay Mark, kay Luke at sa kay John? Ang 50 ito na verses na masyadong famous, wala yatang Kristiyanong hindi nakakaalam. Okay? At maaaring habang pinakikinggan nyo po ako, papasok na kagad sa isip ninyo yung mga verses na nalalaman ninyo na pawang mga pangungusap na binitawan ng ating Panginoon. Okay? Ngayon po, para malaman po ninyo yung pong 5 na kung saan ito po yung top 5 na mga salita na binitawan ni Jesus, at ito po ay mga famous verses sa 4 na gospel, kay Matthew, kay Mark, kay Luke at John. Buti pa, umpisahan ko na. Okay? Number 5. Ang sabi po dito, "Come unto me, all of you who are weary and heavily laden, and I will give you rest." Ito po ay sinabi sa Matthew chapter 11 verse 28. Yan po ay top 5. Yes po, pang-5 yan. Yung "Come to me, all of you who are weary" ng Matthew chapter 11 verse 28 ay nako, yan po ay bahagi sa unang 5 na kung saan halos lahat po ng Kristiyano alam yan. Okay? Top 4. Okay? Ito pong top 4 naman ay kilalang-kilala nyo rin. "Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you." Yan po ay galing sa Matthew chapter 6 verse 33. Okay? Sikat na sikat ho yan. Okay? Ibig sabihin, kung sikat po yung "Come to me, all of you who are weary", mas sikat po dahil ito po ay categorically nabibilang sa top 4 ang "Seek ye first the kingdom of God". Ang top 3 naman ay "You must be born again". Yan po ay galing sa John chapter 3 verse 3. Binitawan yan ng ating Panginoon nung kausap niya si Nicodemo. At si Nicodemo po ay dumalaw ng 10 oras ng gabi, o in fact magmamadaling araw na noong mga panahon na yon, para ilatag kay Jesus na humahanga siya at ang ibang mga saserdote sa ating Panginoon. At ang sinabi ng Panginoon, "Katotohanan ang sinasabi ko sa iyo, Nicodemo, kinakailangan kang ipanganak na muli. You must be born again." Kaya po, yan po ay top 3. Wala pong hindi nakakaalam. In fact, ang tawag nga po sa atin ay born again Christian. Sapagkat pag tinanong kayo, ano bang ibig sabihin ng born again? Ano ba yung exact definition ng born again? Ang isasagot niyo po, ganito: ang salitang born again ay ang mga pangungusap na lumabas mismo sa bibig ng ating Panginoong Hesus. Yan ang eksaktong sagot dyan. Okay?
ang salitang born again ay mga pangungusap na lumabas sa bibig ng ating Panginoong Jesus. Well, ibang topic na yun. Okay? So, top 3. Ano yung top 2? Yung pangalawa sa sikat na sikat. Well, ang top 2 po ay walang iba kung hindi I am the way, the truth, and the life, and no one can come to the Father but by me. Yan po ay galing sa John chapter 14, verse 6 po. Okay? Sikat na sikat ho yan. Kahit po sa Sunday school natin, naikanta pa nga yan. Jesus is the way, the truth, and the life. Diba mga ganun po? His banner over me is love. Yan po yung tinuturo sa ating mga children sa church, sa Sunday school. So yan po yung top 2. At syempre, ang top 1 ay walang iba, tantaratan, kundi ang John chapter 3 verse 16. Ito po ang pinakasikat sa lahat. Ano po ang sinasabi doon? For God so loved the world that He gave His one and only Son, that whosoever believes in Him shall not perish, but have an everlasting life. So yan po ang ating pag-uusapan, ang John 3:16. Sa Tagalog po, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kung kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak, na ang sino mang sumampalataya sa kanya ay hindi mapapahamak, bagkus ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Alam ba ninyo na ang mga pangungusap na ito ay meron pong malalim na kahulugan? At ngayong araw na ito ay akin pong ilalatag sa inyo ang kapahayagan sa bawat fragment. Ibig sabihin po, kakatin po natin ito per fragment po. Siyempre, pag fragment, walang subject, walang predicate, diba? Yung ibig sabihin ng fragment. At ang bawat cut po, minsan 2 salita, 3 salita, fragment po yan eh. Pero ito po yung manggagaling sa buong narrative or sa buong pangungusap ng John 3:16. At pag kinat po natin to isa-isa, makikita po natin ang pinakamalalalim na kahulugan na kung saan mamamangha tayo pagkatapos. Okay? Kung ako po ang masusunod, ay hinihiling ko sa inyo na kumuha po kayo ng ballpen at saka papel at buksan nyo lang po ang inyong Bible sa John chapter 3 verse 16. Nang sa ganun po ay sabay po tayong tatalakay at ituturo ko sa inyo kung ano ang nakatagong kapahayagan o ang nakatagong lihim sa likod ng bawat fragment ng John 3:16. Amen? Nakaready na ho kayo? Okay? Number 1, yung salitang for God. For God. Alam mo ninyo, ang salitang for God is the greatest person. Yes po. Person? Baka tanongin, brother, ito pag sinabi mong person, tao yun. Ay, hindi po. Sa atin po, ang nalalaman natin mga person ay tao. Pero ang mga anghel po ay person din. At ang Diyos ay person din. In fact, ang Diyos po, sa paniniwala natin, ay may 3 person o 3 persona. Ang Ama, ang Anak, at saka ang Banal na Espiritu Santo. Ngayon po, dito sa personang ito, tayo po ay person dahil po tayo ay human person. Human person po ako, ikaw, human person. Paano sila Archangel Michael, sila Archangel Gabriel? Sila po ay mga angelic person. Angelic person. At ang Diyos po ay isang persona o isa din pong person, pero sa hanay ng mga person na to, God is the greatest person. Okay? So doon sa salitang for God, ito po ay nagpapakilala that for God or God is the greatest person. So nakat na natin, itabi na natin yung for God. Ano ang susunod? Ang salita po ay so love. Okay? Sa Tagalog po ay gayon na lamang ang pag-ibig. Okay?
Kung tutusin mga kapatid, ang salitang so love po, pwedeng alisin yung so. No? Pwede, oo. Pwedeng gamitin for God loved the world. Diba? For God loved the world. Kaso ang nilagay po dito for God so loved. Yung so po ay nagpabigat ng lalim ng pag-ibig ng Diyos. Kaya ang Tagalog niyan, gayon na lamang ang pag-ibig. Sobrang pag-ibig po ito. Mabigat na mabigat ang klase ng pag-ibig. At ang so love na ito, ang nakatago na sikreto o lihim o kapahayagan sa salitang so love ay walang iba kung hindi the greatest passion. Yes po. Kung ang for God is the greatest person, ang so love po ay the greatest passion. Okay? So meron na tayong for God, so love. For God is the greatest person, so love is the greatest passion. Ang susunod pong fragment na kakatin natin ay ang salitang the world. The world, ang sanlibutan. Ibig sabihin, hindi lang ikaw, hindi lang ako, hindi lang ang church ninyo, hindi lang ang church namin, hindi lang ang pamilya namin, o hindi lang ang pamilya ninyo, ang angkan ninyo, hindi lang ang buong Pilipinas, o hindi lang ang buong Asia, kung hindi ang buong sanlibutan. Okay? Pag sinabi pong buong sanlibutan, ito pong fragment na ito na salitang the world, it speaks about the greatest number. Pinakamalaking bilang. Bakit po? Pag sinabing pinakamalaking bilang, lahat na po ng mga nilalang sa sanlibutan, that is the greatest number. Ibig sabihin, for God, the greatest person, so love, the greatest passion, the world, the greatest number. So, naintindihan niyo po? Ibig sabihin po, ang world po ay bibilangin natin at pag binilang po natin, malalaman natin na ang the world dito is the greatest number. Oh, nakakatatlo na tayo. At ang pang-apat po ay ang salitang that He gave. Ang He po dyan ay walang iba kundi ang Diyos. Okay? Kumbaga, sa Tagalog, nagbigay siya. Kaya nga siya ay nagbigay. Parang gano'n ibig sabihin. That He gave. Okay? Ang that He gave po dito is the greatest act of God. Yes po. Okay. Para maintindihan ninyo, ulitin ko, ang salitang that He gave is the greatest act. Yan po. Pinakadakilang hakbang, pinakadakilang ginawa. Yan po ang kahulugan ng that He gave. Okay? Pinakadakila yan. Akala natin yung paglikha niya ng heaven, ng earth, yun po ang pinakadakilang ginawa ng Diyos. Hindi po. Ang pinakadakilang ginawa ng Diyos is that He gave. And that is the greatest act of God po, mga kapatid. Pero, ang tanong, sino ang binigay? Okay, tatanggapin namin, Brother Dong, that He gave means the greatest act. But the question is, ano ang ibinigay? Ang sagot, walang iba kung hindi yung kasunod na fragment. His one and only Son. His one and only Son. Ang sabi diyan sa ibang translation, His only begotten Son. Ano ba ibig sabihin ng only begotten Son? Ako po ay may 3 anak. Okay? Ang panganay ko ay lalaki, si Gabriel. Ang anak kong gitna ay babae, si Ana Gloriel. At ang aking bunso ay si Leon Miguel. Ipinangalan ko po sila sa mga anghel Kaya lahat po sila may EL sa dulo. Gabriel, Ana Gloriel, at saka Leon Miguel. Okay? Ngayon po, pinangalan ko po ito, meron po akong only daughter, yung gitna, si Ana Gloriel.
Pinanganak ko yan April 6, 1996. Ang pangalan po talaga niyan ay Ana lang. Kasi yung asawa ko, sabi niya, Ana ipangalan natin. Una, nagsisimula sa letter A, na by tradition po sa pamilya namin, sa pamilya ng Galang, lahat po sila magpipinsan, nag-start sa letter A. So, Ana ipangalan natin. Tapos doon sa baby book na hawak niya, kaya gusto niya yung Ana kasi daw ibig sabihin ay beautiful. So, kanya po yung contribution ng salitang Ana. Ipinanganak po siya ng Sabado de Gloria. Okay? Ang anak ko po ay si Gabriel. So, yung Gloria po, ginawa kong Gloriel. Para may EL sa dulo. So, lumalabas, si Ana po ay naging dalawang pangalan, Ana Gloriel. At sumunod po yung aking bunso, ang pangalan po niya ay Leon Miguel. Ipinangalan ko po ito kay Michael Archangel. Okay? So, sa kanilang tatlo, si Ana po ang aking only daughter. Only daughter. Kasi nga, nag-iisang babae. Pero hindi siya only begotten daughter. Bakit po? May kapatid siya eh. May kapatid siya. Okay? Siya po ay aking only daughter. Nag-iisang anak na babae. Pero hindi siya nag-iisang anak. Dito po sa only begotten son, lumalabas siya po ay nag-iisang anak, wala siyang kapatid. Yan po ang ibig sabihin ng his one and only son. And that fragment is the greatest gift of God. Yan ang pinakamahalaga, pinakadakilang regalo ng Diyos. Kaya nga dito mga ka-worship, mapapaisip ko na ang the greatest gift ay ang one and only Son ng Diyos. Walang iba kundi ang ating Panginoon, si Jesus Christ. So yan na po. Ito na po yung pang-anim, mga kapatid. That whosoever, sa Tagalog, ang sino man. O sino man sa inyo. O sino, ikaw. Gusto mo ba? Parang ganun. Ang sino man. And you know what? This fragment, that whosoever, ang ibig sabihin po nito is the greatest invitation. Yes po. Ito po ay isang paanyaya. At ang paanyaya to, hindi exclusive. Lahat po ay welcome. Everybody. Bata, matanda, lalaki, babae, may problema, walang problema, masaya o malungkot. Ito po ay walang sinisino. Basta gusto mo, sumama ka, pwede. This is the meaning of that whosoever. This is the greatest invitation. Hindi sasabihin, oh, hindi ka kasali rito, bakit? Close lang ang budget namin. Hindi ka na pwedeng sumama. Walang ganon. Larga ho ito. Ito po ang invitation na kung saan kasama ka na, pwede ka pang magyaya. Yan ang ibig sabihin ng fragment, that whosoever. Yan yung pang-anim, mga kapatid. Sipin nyo, nakaka-anim na tayo. Di ibig sabihin ko, konti na lang. Halos nakukumpleto na po natin ang kahulugan ng John 3:16. Well, ituloy po natin. Ang sabi po dito sa pampito, yung fragment number 7, ito po ay believes in Him or believes in Him. Ano po ang ibig sabihin nito, mga kapatid? Ang maniniwala sa Kanya. Ano ngayon? That is the greatest decision. Believe in Him will be the greatest decision ng sino mang maniniwala sa Kanya. Yan ang pinakamaganda nilang desisyon na kung saan sa buhay nila ay magkakaroon ng malaking turnaround kapag sila ay nagdesisyong baniwala or manampalataya sa ating Panginoong Hesukristo. Yan po ang ibig sabihin ng believes in Him. And that is the greatest decision. Desisyon na ginawa ko,
decision na ginawa mo. And that is why kasama tayo kasi doon sa whosoever, which is the invitation. At nag-respond tayo sa invitation, and then we come out believing the Lord, accepting Jesus Christ as our personal Lord and Savior, and that is why that is our greatest decision. And then what happened? Nung tayo ay nag-decide na manampalataya, maniwala, manalig, at sumunod kay Jesus, ito po ang pangwalo. Ang pangwalo po ay sinasabi rito, shall not perish. Shall not perish. Anong ibig sabihin ng shall not perish? Eh di hindi mapapahamak, di ba? At ano ang kahulugan nitong shall not perish as a fragment ng John 3:16? Shall not perish means the greatest exemption. Yes po. That is the greatest exemption. You could just imagine all of us are bound for hell. Papunta tayo ng impyerno. But because of the invitation that whosoever, ikaw sali ka, o ikaw sali ka, o di, lahat ng tatalima, lahat ng tutugon. Ang totoo, hindi naman lahat tumatalima o tumutugon sa panawagan doon sa salitang whosoever. Nako, mangilan-ngilan lang po tayo dyan na nanampalataya sa Kanya. Tapos matapos tayong manampalataya sa Kanya, laking gulat natin sapagkat tayo po is bound for hell, but because of this fragment ng salita ay shall not perish, this is an exemption. In fact, this is the greatest exemption wherein you and me, ikaw na nanampalataya, ako na nanampalataya, hindi na tayo mapapabilang doon sa mapapahamak. Hindi na tayo makakasama doon sa papunta ng impyerno. Sapagkat ito po ay isang bagay na kasama dito sa fragment na ito ng John 3:16. Di ba? Ang sarap kaya na hindi ka mapahamak. Doon lang enjoy ka na. Ibig sabihin, hindi ka mamamatay. Ibig sabihin, hindi ka mapaparusahan. Ibig sabihin, hindi ka lalangoy sa dagat-dagatang apoy. Di ba? Ang laking bagay na nun. Pero hindi magtatapos po dun. Hindi po magtatapos dun. At ang pinakahuli po ay ito. Walang iba kung hindi but have an everlasting life. Yes po. But have an everlasting life. Sa Tagalog po ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ano ang kahulugan ng fragment na ito? But have an everlasting life. It means this is the greatest achievement, mga kapatid. This is the greatest achievement. Akala mo yung maka-earn ka ng college graduation, that will be your greatest achievement? O yung makakuha ka ng masteral degree, doctoral degree, o makakuha ka ng citation o award galing sa isang prominenteng award-giving body? Ay, hindi po. Sapagkat hindi ka ihahatid niyan sa buhay na walang hanggan. Pero ito, sinabi dito sa John chapter 3 verse 16, the last fragment, but have an everlasting life. This is the greatest achievement. Yan po, alam niyo sa totoo lang, na ituro ko yung The Rich Young Ruler. Kung may time kayo, panoorin niyo po yung parang 5 months ago na itinuro ko, The Rich Young Ruler. Bakit po? Ito pong Rich Young Ruler na ito yung lumapit sa Panginoon. At sinabi niya, good teacher, what must I do to inherit eternal life? Ito ang tinatanong niya. How to inherit eternal life? Kaya lang, nag-fail po ang Rich Young Ruler nito. Tinalikuran niya ang ating Panginoong Jesus. Sa totoo lang, tayo po sa panawagan, yung whosoever, which is the greatest invitation, we responded. And then we believe in the Lord Jesus Christ, and therefore we will no longer perish. Hindi tayo mapapahamak because we are exempted. And aside from that, on top of that, we will have an everlasting life. That is the greatest achievement.
Amen. Sa wakas, nakumpleto po natin. Di ba? Ay, nako. And let us have a recap, mga ka-worship. Sapagkat siyam na fragment na ito sa John 3:16. Buti pa, isa-isahin ko. And I would like you to listen very carefully. Tignan nyo kung yung na-jot down notes ninyo ay tutugma po sa akin pong nire-recite sa inyo ngayon. Ang sabi po dito, for God, the greatest person, so loved the greatest passion, the world, the greatest number, that He gave the greatest act, His one and only Son, the greatest gift, that whosoever, the greatest invitation, believes in Him, the greatest decision, shall not perish, the greatest exemption, but have an everlasting life, the greatest achievement. Amen. So, yun lamang po mga kapatid. I hope na intindihan po ninyo ang pinaka nilalaman, yung nakatagong lihim sa likod ng John 3:16. Ngayon, alam nyo na that the John 3:16 is the greatest. Hallelujah. Ngayon, ano ang challenge po sa atin matapos nating malaman ang bagay na ito? Ang buwan ay December. Bukas, Pasko na. Sigurado ako, iba sa inyo ay makikipagtagpo sa kanyang mahal sa buhay. Yung iba sa inyo, maaaring nasa ibang bansa, mamimiss nyo sila. Pero ang point po ay, ito ang araw na nagse-celebrate tayo kasama natin ang mga kamag-anak, pamilya, kaibigan, kapuso, at pagkatapos magpapalitan ng regalo. Ba't natin ginagawa yan? Kasi naging tradisyon. Naging tradisyon na kung saan ay pinapahalagahan natin ang araw nito sapagkat may isang Kristo na ipinanganak sa sabsaban. Kaya lang ang pagkakaiba, taon-taon ho ito nangyayari. Pero yung pinakatotoo, 2,000 years ago, ang Paskong ito nangyari talaga. Merong isang Diyos na ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak. Ang pangalan ay Jesus. Nagkatawang tao siya, ipinanganak sa sabsaban, lumaking mahirap, hindi marangyang pamumuhay, at pagkatapos sa takdang edad, nag-minister, nagpakilala, at ipinihayag ang mabuting balita ng kaligtasan. Marami siyang pinagaling. Marami siyang problemang nalutas. Marami rin siyang tanong na nasagot. Sa kabila ng magagandang ginawa ng Panginoon, hinatulan siya ng tao. Siya ay dinakip, pinahirapan, sinugatan ang kanyang banal na katawan. At pagkatapos, ipinako siya sa krus. At doon siya namatay. Mga kapatid, yung John 3:16 ay nagpapakilala ng kabuuan na dahilan bakit ang Kristong ito ay nagkatawang tao. Bakit ang Kristong ito pumayag na ialay ang kanyang banal na katawan sa kamatayan para ako at ikaw ay maligtas, malayo sa kapahamakan, makamit natin ang buhay na walang hanggan. Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa iyo, kung kaya ibinigay niya sa iyo ang kanyang bugtong na anak. Na ikaw na nanalig, nanampalataya, hindi ka na mapapahamak. Magkakaroon ka na ng buhay na walang hanggan. Ngayon, ano ang igaganti natin sa magandang bagay na ito na ginawa ng Diyos? Ano ang iririgalo natin sa Kanya? Sa Kanyang kaloob sa atin, the greatest gift of all is none other than the Lord Jesus Christ. Ano gagawin natin? Ito lang ang pakatandaan ninyo, mga ka-worship.
Christ died for you. And therefore, we must live for Him. Namatay si Kristo para sa atin. Sa makatuwid, mabuhay tayo para sa Kanya. Amen. So yun lamang po mga ka-worship, at maligayang Pasko, maligong bagong taon. Ako po si Brother Dong Galang sa pangalan po ng Usapang Born Again at ng Jesus Heart of Worship Church. Pansamantala po ako magpapaalam. Hanggang sa mga susunod na video na ipopost ko. Maraming salamat sa pagtangkilik nyo sa mga video na ipinapalabas ko. Sa mga oras na ito, ako po ay mag-iiwan sa inyo ng pagpapala. God bless you. Bye-bye. Please like, subscribe, and hit the notification bell para updated po kayo sa mga latest videos na ilalabas ko linggo-linggo. Maraming salamat po.